Ladies and gentlemen, welcome to my channel. Arvel Katra, minasan de konnichiwa. So kung napapansin nyo sa social media, which is iba nagtatanong kung worth it pa ba talagang pumunta ng Japan. So kung mapapansin nyo naman kasi or mababalitaan nyo na putang ina kasi sobrang hina na talaga ng yen laban sa peso o yung tinatag na palitan. Sobrang ang baba na ng palitan. So kung tinatanong nyo kung worth it pa bang pumunta ng Japan o dito magtrabaho, kung ako sa inyo, wag na kayong pumunta ng Japan. So ladies and gentlemen, kung nagbabala kayong dito magtrabaho sa Japan or kung gusto niyo tumira dito sa Japan, which is talagang magkaiba naman talaga yun. Kung gusto niyo magtrabaho dito at suportahan yung pamilya niyo sa Pinas, which is ang expectation kasi is hindi na ganun katulad ng dati na malaki ang swelduhan sa dito sa Japan. Kapag pinalitan mo pag tawag dito, pag yung palitan sa Pinas, which is talagang dito ka wow kapag nasa Japan ka nagtatrabaho, di ba? Yung image sa'yo saka yung tawag dito kapag ikaw yung breadwinner, talagang malaki yung expectation sa'yo. So sa panahon ngayon, ladies and gentlemen, hindi na kasulad na ganun dati na tawag dito mga siguro kahit pa paano mga 10 years ago or sabihin natin 5 years ago, which is na hindi naman sa napakalakas or nasa maganda yung palitan ng peso sa yen, which is hindi ko masasabi na worth it pa rin ba na magpunta kayo dito kayo magtrabaho sa Japan lalo na sa panahon ngayon. Pero kung tendency na kung wala naman kayong pakialam sa tawag dito palitan ng peso at yen, at kung talagang gusto nyo talagang dito tumira or alam nyo na mamuhay na parang tinatawag na otaku dream, which is worth it pa rin naman talaga na dito tumira sa Japan. Pero huwag na kayo mag-expect na tawag dito maganda yung buhay dito. Hindi na katulad dati, which is yung talagang realidad ng buhay dito, ladies and gentlemen. Hindi ko nire-romanticize na wow, Japan, maganda buhay dyan, otaku dream. So yun lang talaga siguro tawag dito sad reality, which is medyo tawag dito nagrarant ako or medyo napapatrip na ako sa sitwasyon ng tawag dito buhay lately. Kasi kapag mababa kasi ang tawag dito ang yen sa dollar, which is ang taas talaga ng bilihin, kahit siguro tawag dito kahit ang taas ng bilihin, electric, electric, tubig, gas, especially gas. Tanginan, mapapamura ka na lang sa presyo ng gas. Lalo na kapag tawag dito, madalas kang mahilig kang magluto or tawag dito, mahilig kang mag-offer or magbabad sa mainit na tubig, which is tangina talaga tanginan, mapapamura ka na lang talaga sa presyo ng yung bills mo sa gas. Tas lalo ngayon, tawag dito, meron akong sasakyan, which is magugulat lang ako yung magkano per liter ng gas, which is talagang gusto ko lang i-share sa inyo yung tawag dito, nararamdaman ko yung buhay dito sa Japan, which is yun naman talaga yung tawag dito, parang main purpose ng channel na to, which is in-explain ko na ito sa dati kong video, which is buhay Japan. Siguro magiging series na lang ito siguro na tungkol sa buhay Japan, which is talaga yung realidad na buhay dito, which is nakaka-stress lalo na kapag pagod ka na nga sa trabaho, wala ka pang ipon, which is napapakamot ka na ng ulo. Ay nakong buhay talaga dito. Pero I think siguro kahit saan namang mundo may stress hindi naman maiiwasan yung tao dito. Maganda ang buhay sa Canada, maganda ang buhay sa Australia. Lahat naman siguro may merit or demerit, may advantage at disadvantage. Siguro iniisip ko na lang kaya ako dito naninirahan sa Japan kasi nandito yung family ko. Saka siyempre kapag babalik ako sa Pinas, putya, anong naman gagawin ko sa Pinas?
wala naman na akong mga connection doon. Ito yung reality ng buhay dito, ladies and gentlemen, sa Japan. Huwag kayong tao dito mapapabilib sa niro-romanticize yung tao dito, yung Japan. Huwag kayo masyadong tao dito maniniwala sa ganun, kasi hindi totoo yun. Hindi yun yung totoong tao dito. Masyadong colorful, lahat happy-go-lucky, parang tao dito amusement park yung Japan, which is hindi yun na masasabi ko, hindi. Sa tagal ko na naninirahan dito sa Japan, which is mapapaano ka talaga. Iba kasi yung tao dito, iba yung naninirahan, nagtatrabaho, ayun, sabi natin tatlong klase: naninirahan, nagtatrabaho, at yung pinaka isa, yung niro-romanticize na yung Japan, which is yung mga tinatawag dito, yung mga turista lang. Siguro oo, maganda pumunta sa Japan as a tourist, which is tawag dito, nakakatuwa isipin tawag dito, yung mga buti pa yung mga ibang turistang Pinoy, katulad ko lang din, Pinoy na turista na pupunta rito sa Japan, which is nakakainggit. Kasi makikita mo kung ano yung pinag-shopping nila, mga branded na bags, branded na damit, mga naka-Louis Vuitton, Chanel. Wow, putang ina, pa tao dito, Michael Kors. Kapag namamasyal sila, ang dami ng bitbit na shopping bag. Samantalang ako, putang ina, dito nagtatrabaho sa Japan, hindi man lang makaporma ng ganun. Putang ina, talagang buhay yan. Which is naman, hindi naman sabihin natin na tawag dito, tangina, nakakainggit. Dito ka nagtatrabaho, putang ina, wala ka namang pera, poking ina. So yun muna, ladies and gentlemen, yung putang inang vlog na to. So see you next time lang, ladies and gentlemen. Mata na